Sa unang pagkakataon ay niradyuhan ng isang barkong pandigma ng China ang isang Philippine Coast Guard aircraft kahit na nasa 15 nautical miles pa lamang ang layo nito mula sa Zambales, pero hindi nagpatinag ang Philippine Coast Guard aircraft at lumipad pa ito ng mas mababa sa itaas na mga barko ng China, habang dalawang US Navy warship naman ang nakita malapit sa Baho de Masinloc. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa update sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ang Philippine Coast Guard kahapon ay muli na namang nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc gamit ang Cessna Caravan aircraft nito. At habang papalapit ang Philippine Coast Guard aircraft 15 nautical miles pa lamang mula sa Zambales, abay isang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy na may numerong 553 ang nag-radio challenge sa Philippine Coast Guard. Agad namang tumugon ang piloto ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagpapaalala sa barko ng China na sumunod sa batas domestiko ng Pilipinas at sa international na tuntunin sa maritime, alinsunod sa Republic Act 12064, Philippine Maritime Zone Act, sa United Nations Convention on the Law of the Sea kung saan miyembro ang China, at sa 2016 Arbitral Award. Tulad ng mga nakaraang radio challenge ng mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China ay hindi pa rin sumasagot ang mga barko ng China. Pero sa buong paglipad ng sasakyang panghimpapawid ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc ay paulit-ulit na naghain ng radio challenge ang barkong pandigma ng China. Sa pag-iikot ng Philippine Coast Guard aircrafts ay mas maraming barkong Chino ang namataan sa paligid ng Baho de Masinloc. Natukoy ng Philippine Coast Guard ang 3 sa barko ng China Coast Guard sa paligid, kabilang ang isa na nakaposisyon malapit sa hilagang pasukan ng shoal, at ang isa pa dito ay ang 21562 na direktang nakaharap ng BRP Cabra kamakailan lamang habang nagpapatrolya sa baybayin ng Zambales. Naroon din ang 3 barko ng China PLA Navy, 2 destroyer at isang replenishment ship na naiulat na nasa lugar ng halos 2 buwan. Bukod pa rito ay 2 barko pa ng maritime militia ng China ang namataan sa lugar. Ang Philippine Coast Guard aircraft ay lumipad din ng mas mababa upang malapitang makuhanan ng video at litrato ang mga barko ng China, kaya't maririnig ang terrain warning mula sa Philippine Coast Guard aircraft na ibig sabihin ay sobrang baba na naglipad nito. Terrain, pull up. Terrain, pull up. Sinabi naman ni Commodore J. Tariela sa isang pahayag na isa umano sa PLA Navy ship ng China ang nag-deploy umano ng isang helicopter upang maharang ang Philippine Coast Guard aircraft. Pero bago pa man umano ito lumipad mula sa barkong pandigma ng PLA Navy ay pabalik na ang Philippine Coast Guard aircraft sa Zambales, kaya't hindi umano ito nakalapit sa aircraft. Bukod sa mga barko at helicopter ng China, sinabi ng Philippine Coast Guard na naroon din sa lugar ang 2 US Navy warship. Hindi nabanggit kung anong klaseng mga warship ito ng Amerika, pero ang isa umano ay patungo sa North Luzon habang ang isa naman ay patungo sa Katimugan. Nakita rin ang 2 boya na dati nang inilagay ng China na nasa loob pa rin at labas ng shoal. Binigyang diin din ni Tariela ang kahalagahan ng halos araw-araw na paglipad ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Naninindigan ng Philippine Coast Guard para sa kung ano ang sa atin at iyon ay isang makabayang tungkulin na kanilang iniambag sa pambansang seguridad. Naninibago kami kasi ang China Coast Guard ngayon, hindi na rin sila nagre-respond sa radio challenge natin every time we push them farther away sa Zambales. What is the main reason why the Chinese Coast Guard is not responding anymore? And they have also dropped yung claim nila na indisputable sovereignty. They didn't mention itong phrase na indisputable sovereignty. Sinabi ni Tariela na bukod sa mga air patrol ng Philippine Coast Guard, ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay patuloy rin na nagpapatrolya sa mga karagatan na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.